Boom! Eto na. Welcome back to RRM, the ultimate source of information and Marites with the heart. Andito po yung mga Super Marios, Tres Marios, si Sir Ronald Llamas, si Attorney Mark Gamboa, and of course, yours truly, Meow Meow. DJ Meow Meow. Alright guys, eto na. Pahirapan na natin si Mark, Sir Ronald. Mark! As a neutral observer of Manila politics, Mark, anong latest dyan sa Manila? Ayun, Tulan. a familiar name will possibly be joining Yorme's ticket. Okay? Ito, nagulat din ako. Hindi ko din out of nowhere din. Nagulat din ako na kasama na yung pangalan. The one and Tinanong ko only. yung sa yan, Mark, last time. Tinanong ko sa iyo yan Pero wala ka pang balita nun Narinig nyo ba yan? Oo, tinanong ko sa iyo dati yan Dahil may lumabas na picture Silang dalawa. Ayun, si Miss Mocha Uson. Or possibly Yun. Congressman Mocha Uson. Kasi yung District 3, yan na lang ang kulang ni Yorme Isko na congressman. 'Di ba last week si Amado Bagatsing, District 5. Tapos kompleto na siya sa lahat ng district. District 3 na lang. Complete, Congressman no? Joel Chua. So mukhang itong si Mocha Uson na ang inaay kung may iba pang papasok, baka mag-slide down lang si Mocha to councilor. Pero yun ang tinitingnan ngayon, which is, ang sinasabi ko nga sa vlog ko, kasi nga, nandiyan na, si Mocha, parang, ang nangyari, si Mocha Uson at si Sunny Trillanes ay nasa isang partido lang. Crossover. Yun lang. Medyo... Baka mamaya, Mark, kaslate mo si Banat Bay, Baka mag-congressman din si Banat Bay, Party list yun pa. Si Banat Bay. Sinasabi ko din naman yun sa vlog ko. Ito on a personal level to, Nung nalaman ko si Mocha ay kasama sa slate sa District 3. Kasi tatlo pa lang yung konsehal dyan ni Yorme. Sila Chris Tagle, Tol Sarcal, Bong Alvarez. Sa akin, natuwa ako kasi medyo na-damage yung aking friendship kay Banat Bay. Dahil dun sa mga huling Mark! dahil kalaki buloy na yan, kinasuhan pa siya ni Trillanes. Ang daming... So, kahit medyo nahihiwala yung national sa lokal. At least sa lokal, pareho kami na sinusuportahan. At malamang makikita kami makikita kami sa campaign trail. Pero yung sa party list, hindi ako sinasabi ko din, that makes the most sense para sa mga Duterte. Kasi marami pa rin naman sila, if they would consolidate yung kanilang mga boto, magpasok sila ng mga representatives na kaya silang ipagtanggol ng kumbaga matatapang. Kasi nasaan yung mga congressman nila ngayon, 'di ba? Ang bilis umikot. Pero kung napasok ka diyan dahil DDS ka, mas less likely na ikaw ay hindi babaliktad dahil lamang sa pressure o sa kung anumang rason. So it would make the most sense for the Dutertes na magpasok sa Kongreso through party list nung mga katulad ni Banat Bay na kayang makipagbardagulan. At yun ang expertise. Diba? Banat talaga. Mark, paano kung publicly ay i-endorse ng mga Duterte si Isko? Choice naman nila yon kung i-endorse nila. Ako naman, like I said, hiwala yung national, hiwala yung lokal. Kahit naman sa Maynila, marami din naman DDS. Diba? Kahit naman nun sa eleksyon, maraming nakuha si BBM sa Maynila kahit na nag-landslide yung partido ni Isko. So medyo hiwalay naman yung national sa lokal. So kahit na yung mga DDS sa Maynila, syempre welcome sila dun sa team ni Yorme. Kasi nahiwalay The same case dun kay Trillanes na araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Hindi din ganun apekto yung yung national sa lokal Kahit yung iba Duterte yung gusto sa national, iba yung sa lokal kasi diretso sa barangay nila, diretso sa sikmura nila. So Pero yun ang dahilan ni Guy, Mark, para humiwalay kay
kay Trillanes. Dahil ang sabi niya, maraming digong sa Caloocan at dahil binabanatan ni Trillanes si Digong ay bumababa daw si Egay. No? Yun ang sabi niya, no? Na dahil isa sa Nabasa ko dahilan. ng video niya nung isang araw, medyo in-address ko na din. Dalawa eh. Siguro sabihin ko na din dito, dalawa yung lumalabas na storya syempre. Meron doon sa kampo nila Erice, meron doon sa kabilang kampo. So sa kampo nila Kay Erice, Erisa din may subtext. sinasabi sila Pero yung Anal, mga yari kakulangan ka dyan. daw ni Trillanes o nakakahira kay Trillanes o syempre ako so far with all due respect kay Congressman Egay, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita pa. Pero mas madalas siya sa Caloocan. Pero yun ang sinasabi nila na may mga kakulangan si Trillanes o minsan kulang sa hindi ganun masyadong umiikot or mga iba't ibang ganun yung sinasabi. Sa kabilang kampo naman, ang sinasabi, kaya ayaw kay Trillanes kasi sumama na kay Malapitan. Yun naman ang doon sa kabilang side. Para fair lang tayo. Kumbaga ito yung sa side nila Egay, sinasabi nga, yung kabilang side, kaya siya ayaw kay Trillanes kasi nagmalapitan sila. Ang problema, si Malapitan, meron nang ini-endorsong congresswoman, si Mitch Kahayon. So parang hirap naman nun, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kung bahala kayo dyan, mag-rumble kung sinong manalo, kakampi ko pa rin. Parang Pero nangyayari yung zona libre. Nangyayari so libre, di ba? Parang ganun. Pero sa family picture, si Mitch Kahayon yung kasama. Yes. Para namang sumisiksik sa... So ako, ang sinasabi ko na lang, ako ay bilang taga-aksyon demokratiko, tumutulong ako sa aksyon, ako ay umaasa na sa dulo ay babalik si Congressman Egay sa kampo ni Trillanes. Dahil siya naman talaga ang nag-invite kay Trillanes na tumakbo in the first place. At yung sa mga surveys na nakikita ko nung huli sa Caloocan, nagsimula si Trillanes, maliit lang kasi maliit lang talaga. Pero nagsisimula ng lumaki, actually nag-times 3 mula nung huling survey a few months ago. Lamang pa rin yung Malapitan pero humahabol. Kumbaga lumalapit na ang malapit. Humalapit. Papalapit na yung sa survey. So tingnan natin kung masusustain ni Trillanes. Hindi nakasama yung pag-alis ni Egay. The thing is ini-air natin yung both sides. Pero alam naman nung taga Caloocan yung alam nila kung ano yung nangyari kasi narinig naman nila kung anong doon. May konsehal dati si Congressman Egay, si Konsehal Wewel, siya yung incumbent doon na kampi kay Egay, ay sumama na kay Trillanes. So pag nag-iikot sila sa District 2, kasi anong mangyari ito, tumigil siya ng ikot sa District 2. Isang buwan ata o ilang linggo, hindi siya umiikot doon. Umiikot siya doon sa North Caloocan, puro doon yung ikot. So sumama na sa kanya yung isang incumbent na konsehal na kay Egay. So silang dalawa yung umiikot dito sa Caloocan. At ayun, narinig ko, syempre may mga narinig ako, yung mga Malapitan is gearing up na para sa mabigatan na laban. So tingnan natin kung ano yung mga ibabato nila dito kay former Senator Trillanes. Ikaw, Pero Ron, hindi what's your na sila read? magkakabalikan ni Egay. Nagkasunugan na ng tulay Ako naman Very pagdating naman antagonistic sa na politika Oo. pagdating naman sa politika hindi ako tingin ko deep inside si Congressman Egay gusto pa rin niyang makita na matanggal sa puder yung mga Malapitan. Pwede niyang sabihin na hindi otherwise, pero syempre yun yung tumalo sa kanya nung huling eleksyon So anything is possible. Lalo na pag palapit na yung eleksyon, kung makalapit itong si Trillanes dun sa mga surveys, ibang usapan na yon. So yun naman ang ko. Mark, what are we looking at when you say nag-close, medyo lumalapit na yung race? Like, what are we looking at in general? I mean, if you average numbers. 30-60, Yung mga 40-50, 20-80, I mean, what is the range? Ayun, pag mga ganun pag 45-55 o 50-50 ganun, kapag umabot sa ganun, kung masustain nga ni Trillanes yung gains nila. Papunta na dyan. Nasa kanila yun kung kaya nilang i-sustain. Syempre, yung mga kalaban nila malalaki din naman, mabibigat din naman, hindi din naman mapapatalo yan. Gagawa din sila ng efforts din. So, but Mark, I wanna ask you, kasi ikaw yung expert sa ganun like, are there things that I remember kasi having conversation with him, he mentions Vico Soto. Obviously wala siyang Itbulaga and all of those things, but
Are there things from the Vico Soto campaign that you think Trillanes is picking up that may help him? Are there some, techniques or strategies there? I think yung kay Vico Soto, lalo na si Vico is galing aksyon kung nasaan ngayon si Trillanes, di ba? Yung mailagay lang sa mga tao na posibleng alisin yung mga dynasty. Kasi Eusebio nga ilang dekada diyan. Kasi ang problema kasi, merong worry yung mga tao na dynasty yan, hindi na kayang tanggalin yan. Oh, yeah. Masyadong malakas yan. Medyo So, fatalistic yung mga tao. pag kinalaban ko yan ngayon, babalikan ako. So may ganung worry yung mga tao. Siguro yung kay Vico Soto, more than anything else, is to show na posible, na kahit dynasty yan, kahit malakas yan, incumbent sila, kapag tamang kandidato, kapag tamang mensahe, tamang panahon, tamang timing, posible. Nasasabi na sa mga pag-ikot ni Trillanes, he mentions about Vico, the Yun nga story eh. of Exactly. as an example sa tao Exactly. na kaya na posible yung ganun. Pero Mark, kamusta naman si Vico himself? May mga sinasampan siya ng kaso, binabardagulan siya. What's going on that front? Ayun. So si Vico tuloy-tuloy pa rin, yung kalaban niya talagang talagang paano ko pa sasabihin ng dito naman ako na Mark. Ano? Sige na, Mark. Di naman tayo Hindi, babalik. ang laki perang nilalabas. In fairness, puro ayuda. Dito, tulong doon, ikot dito, ikot doon. Kaso, may mga lumalabas din na mga negative attacks na, may mga trolls na. Hindi ko alam kung sa kanila galing yun, Pero, yun ang mukhang magiging marumi din yung laban sa Pasig. Of course, liamado pa rin si Vico. Pero yun nga talagang gagastos. Mukhang gagastos talaga yung kanyang kalaban. Kaya exciting din. Meron din ako sa Malabon. Please go ahead. And Mark, this episode, ikaw yung hari ng episode na yan. Nakikita kami ni Ronald. Estudyante lang kami dito, sir. Go ahead. Nung una, three-way race. So, two-way na lang. So, mukhang, hindi, three-way pa rin pala. Pero mukhang aatras na si former Mayor Lenlen Oreta as mayor. So, siya ay tatakbo na lamang bilang congressman. Ang ilalaban niya, ito yung aking naririnig din, ay yung kanyang misis. So, three-way race pa rin, puro babae, si Mayor Jenny Sandoval, si Congresswoman J. Lacson Noel, tsaka si Mrs. Melissa Oreta, yung asawa ni Lenlen. O tapos sa congressman, ang maglalaban, si Lenlen, yung asawa ni Jane Noel, si Pem Noel, tapos si Vice Mayor Ninong de la Cruz. Tsaka si Ricky Sandoval, yung asawa ni Mayora. So, 4 yung maglalaban para sa congressman sa Malabon. So, exciting din yan. Ang gulo din sa Malabon talaga. Tapos sa Parañaque, may isa pa ako. Meron din ako. Napipick up sa Parañaque. Lang sa Ronald ko, ito din yung hindi, kasi sa action sumama. So si Action Demokratiko, 'di ba si Isko, tapos si Trillanes. So bumubuo ng sarili niyang blue wave dito sa Metro Manila. So ang lalaban sa Olivares, kasi babalik yung si Edwin Olivares. Ang isang lalaban sa kanya bilang mayor, under Action Demokratiko, si Kapitan Jun Saide ng Baclaran. Yung chairman ng Baclaran, lalabanan itong mga Olivares. Ang tanong na lang kung sino ang sasama dito kay Zaide, kasi merong nabubuong opposition din nga dyan sa Parañaque. Yun nandun nga yung isa, yung asawa ni Eric. Yun. Ito narinig ko kanina, hindi ko alam kung gaano katotoo din. Kasi 'di ba dapat magbabaliktad sila ulit. Si Edwin sa mayor, si Eric sa congressman ulit, magpapalit lang sila. Pero maski congressman yata, hindi tatakbo si Eric. Parang narinig ko yung anak yata ni Edwin ang tatakbong congressman. Saan ilalagay si Eric? So yun ang hindi ko, baka nagagalit yung misis. Yung misis May yung away din lalaban. kasi dyan sa may away din sa magkakapatid. Ayun nga may maaway diyan. Between Yun Olivares nga.
So, kasi ang nabubuong kabilang team, nag-uusap pa sila nung si Zaide kung kaya nilang magsama. Yung si itatakbong Vice Mayor, si Benjo Bernabe, anak ni former Mayor June Bernabe. Tapos si Congressman Yam Suan, na kakalabanin naman si Congressman Tambunting. O yun. Tsaka yun, baka sa top ng ticket, yung asawa ni Mayor Eric. So yun ang hindi pa sure kung yun talaga yung magiging ano na o kung magsasama sila nitong sila Zaide at yan, tingnan natin kung sa Parañaque mukhang ano din. May chance din na maging exciting yung laban. Lalo na kapag nagsama-sama itong mga opposition forces na to laban sa mga Olivares. Galing, Mark. Grabe, masterclass yung ginawa mo. Like, wow. Bibigyan kita ng lakos na malaking sa Green Hills. Oo. Galing, bro. Nakita mo, shut up lang ako. I'm just listening and learning. Ikaw, Sir Ronald, what are you watching at the LGU level? Although alam ko, Sir Ronald, you don't just watch, never ka innocent. Hindi, may touch, hindi ka lang look. Well, nag-unfold pa rin itong sa Taguig, no? Nag-unfold pa rin itong sa Taguig, no? May mga nagme-mediate, pero for now, the lines are still drawn between the two Cayetanos, no? The wife and the brother, no? Kaya bagaman may nagsusubok magayos, no? May nagsusubok magayos. Anong tingin yung chance na when you say magkaayos, ibig sabihin lang hindi tatakbo si Lino. Yun lang yung ibig sabihin no. Pag nagkaayos. Yes. Siya May yung mga sacrificial kumakausap lamb. na wag tumakbo, no? Dahil nga yung mga kapatid ay kakampi ng Lani, di ba? Yun yung sinasabi. Pero for now, ang alam ko tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung coalition of the willing. Pero siyempre dahil incumbent si Lani, siya yung may hawak ng poder, siya may hawak ng resources, siya may hawak ng mga grasya. Kaya siya pa rin yung woman to beat. On that note, thank you very much. Nasabaw tayo dun. This has been one of our best watched, if not the best watched live episode so far. So, great guys. Amazing stuff. Great stuff. Huge developments. Galing talaga ni Mark. Mark, talagang nakatumanga lang akong ganun. Like, nakikinig lang ako. Dami mo Marites na alam sa local politics. And just to be clear, this is the on-the-record version. Meron kami off-the-record conversation later on. Thank you so much, Mark Gamboa. Thank you so much, Shogun Ronald. Next week, God willing, balik naman tayo ulit sa studio with our guests and tuloy-tuloy ang conversation na ito. Thank you so much again for supporting us. Project Pilipinas/RRM. Nag-evolve na po yung Project Pilipinas. Tres Super Marios na tayo. And of course, please also continue to support us on Deep Dive, among others. Let's keep it a top 10 top podcasts in the country. Thank you so much, gentlemen. Have a fantastic night and talk to you soon. Mabuhay kayo. Happy birthday ulit, Mark! Happy birthday, sir. Thank you. Salamat.